Naku po, nagsalita na nga si Congressman Pulong Duterte patungkol nga dito sa ginawang impeachment versus Marcos Jr. Tinawag niya nga itong scripted. Nako, mga kababayan, bakit nga ba tinawag scripted ito? So, basahin natin ang buong ulat dito sa ang balita ngayon. Ayan, sabi dito, Kung Pulong impeach laban kay BBM, scripted distraction lang. Ayan, mariing binatikos ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At iginiit na isa lamang itong diversion para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa umano'y malalaking anomalya sa flood control projects. Ayan, posible din mga kababayan, no? Kasi may bali-balita yung nagsampa daw ng kaso. Hindi lang ano talaga, tunay talaga. Kasi yung nagsampa ng kaso is dati daw abogado ni First Lady Araneta Marcos. At talagang baka scripted nga ito. At para maiba lang yung usapan, no? May mapag-usapan na lihis at dito mapunta yung usapan kay BBM. Sabi pa dito, tinukoy ni Pulong ang umano'y conflict of interest matapos lumutang na ang abogadong nag-prepare ng impeachment complaint ay siya ring abogado ng First Lady sa hiwalay na kasong disbarment. Isang sitwasyong anyay, kahinahinala at nakakalito sa publiko. Aroy, yun pala mga kababayan. Ito tunay nga na yung dating abogado ni First Lady. Sabi pa niya, grabe, napakaliit lang talaga ng mundo. Pastelan, ang kalibutan, gamay ra kaayo. Aray ko, mga kababayan, maliit lang daw ang mundo. Sinabi niya pa, ang abogadong naghanda ng impeachment complaint ay siya ring abogado ni Lisa na nagsampa ng disbarment complaint laban kay Glinchong. Ang abogado nga na nag-prepare sa impeachment complaint maupod di ay ang abogado ni Lisa nga nag-file og disbarment complaint batok kag Glinchong. Kaya pala na agad namukhaan mga kababayan. So kasi yung abogado daw na nag-file ng impeachment, yun din po yung nag-file ng kaso kay Glinchong ng disbarment. So yun. Sabi pa dito, diretso ring question ng kongresista kung ito ba ay simpleng multitasking o malinaw na salungatan ng interes. Ano ito? Conflict of interest ba o political multitasking? Unsa man conflict of interest or political multitasking? Opposition sa umaga, tagapagtanggol sa hapon, impeachment sa kaliwang kamay, disbarment sa kanang kamay. World-class gymnastics, opposition sa buntag, defender sa hapon, impeach sa left hand, disbar sa right hand, world-class gymnastic. Ayan. Binigyan din ng ang technical na epekto ng isang impeachment kapag na-dismiss. Isang taon ang hihintayin bago muling makapaghain na anya'y nagiging panangga laban sa mas seryosong kaso. Yun nga mga kababayan. Kapag ito'y itong nag-file ng impeachment mga kababayan, dapat isang beses lang daw sa isang taon. Ayan binigyan din ng technical na epekto ng isang impeachment. Kapag na-dismiss, isang taon ang hihintayin bago muling makapaghain na anya'y nagiging panangga laban sa maseryosong kaso, di ba? Diba matindi mga kababayan, grabe itong mautak. Paano kaya ito? Pero sabi nga ni Kong Erice, pag-aaralan pa daw muna ng mabuti. Ayan.
Alam naman natin na isang impeachment complaint lamang ang pwedeng ma-file. Pag ma-dismiss ang isang impeachment case, isang taon na naman ang hihintayin. Pero dapat 'di ba yung isang file na 'yon, kailangan pag napunta ata yun sa sa Supreme Court. Pero kung hanggat nandyan pa naman sa sa Kongreso, baka ibasura ito. Sabi sa huli, binalik niya ang usapan sa tunay na issue, ang umano'y flood control corruption na may malinaw na ebidensya. Nasaan na ang investigasyon sa flood control corruption? Yung bilyon-bilyon ang ginastos pero binabaha pa rin. Nakita na natin ang mga dokumento, pangalan at pattern. May babala pa si Kong Pulong Duterte, huwag gawing palabas ang hustisya. Huwag ninyong gawing tanga ang taong bayan. Alam namin kung kailan hustisya at kung kailan scripted na distraction. Ayaw ninyo himuagbugo ang katawhan. Kabalomi kog kanos hustisya o kanos scripted distraction. Hindi bulag ang mga tao, pagod na sila sa panluloko. The people are not blind, they're just tired of being played. Ayan. So, pagod na daw mga kababayan sa panluloko, no? Yung taong bayan. Ayan. So, yun po yung buong pahayag ni Kong Pulong Duterte. So, panoorin naman natin ngayon mga kababayan itong nag-file na abogado, no? Dito. Sa mata ng agila. Laban kay PBBM, inihain na sa kamera. Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay, inendorso ang reklamo. Si Eden Santos sa report. Eden? Yes, Gianna, hawak na ng tanggapan ng Secretary General ng Kamara ang kopya ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay matapos na inihain ng complainant na si Attorney Andre De Jesus na isang private citizen. Ayan. Attorney Andre De Jesus, napag-alaman na ito pala ay isang ni First Lady Araneta Marcos, dating abogado. Impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inendorso naman ito ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Ang reklamo ay batay sa tatlong grounds of impeachment. Ito yung culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Nakapaloob sa reklamo laban sa Pangulo ang umano'y pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala sa kanya sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Siya rin anya ay isang drug addict. Kabiguan din ng Pangulo na i-veto ang unprogrammed appropriations at iba pang unconstitutional provisions ng General Appropriations Bill para sa taong 2023, 2024, 2025 at maging 2026. Nakinabang din umano ang Pangulo mula sa kickback sa mga flood control projects at iba pa. Bandang alas 8:45 ng umaga kanina ay natanggap ni House Secretary General Cheloy Garafil ang verified complaint ng impeachment laban kay PBBM. Tiniyak ni Nisay na dumaan sa tamang proseso ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congressman Nisay. Isa sa 5 argumento ng na-file ay ito pong hindi na ibito na unprogrammed appropriations at ilang provisions. Baka iba ito mga kababayan, no? Baka iba ito na abogado na nag-file. So, kasi yung mga pumapaloob, mukhang pasok yung about sa yung bintang sa kanya, yung drug addict, tsaka yung ano pa yun? Yung isa, limutan ko. Ulitin natin mamaya. Nito mula 2023 hanggang 2026 at bilang health advocate, nakita din natin dito na nakapaloob ang medyo controversial na 60 billion pesos. Yun sa health din, yung 60 billion mga pesos 2024 PhilHealth Cash Reserve Fund na kung saan napunta po ito sa ating National Treasury at kamakailan lamang
ay nagdesisyon ang Korte Suprema na ibalik dahil po ito ay unconstitutional and void. Gianna, bago pa man na maihain kaninang umaga yung impeachment complaint laban kay PBBM, nagsabi na nga ang ilang kongresista na kaalyado ni Pangulong Marcos na hindi magpo-prosper ang reklamo at hindi rin nila ito susuportahan. Sa ambush interview naman kanina kay Justice Committee Chair Congresswoman Jervie Luistro ay sinabi nito na wala pa silang opisyal na impormasyon na natatanggap ukol sa inihaing reklamo. Pero tiniyak nito na handa nila itong tanggapin at dinggin sa House Committee on Justice. Batay kasi sa rules of impeachment, pagkatapos na matanggap ng House Secretary General yung verified complaint, ay dadalhin naman ito sa Office of the Speaker at pagkatapos ay ilalagay sa order of business at saka ito pag bobotohan, ibabalik sa, dadalhin na, i-refer to ng House Committee on Rules sa Committee on Justice at dito ay kailangan muna itong dumaan sa pagsusuri ng komite kung merong sapat na forma o substance ang reklamo bago ito tuluyang dinggin at ipatawag ang respondent dito sa impeachment complaint at ito nga ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gianna? So, yun mga kababayan. Nako. So, ulitin nga natin guys. Saan ngayon? Dala sa kanya sa International Criminal Court o ICC, Yun, ang umano'y pagdukot. Yung kay isa pala yun sa pagdukot kay PRRD, no? So, 'di ba may nilabas din si na video na isa siya sa sangkot, no? Si John Vic ba yun? Sa isang interview niya kay Pinky Wave ba yun? Na inamin niya na sila nagplano, 5 or 6 mga kababayan. Binanggit niya pa, sinama niya yung pangalan ni PBBM. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala sa kanya sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Siya rin anya ay isang drug addict. Kabiguan din ng Pangulo na i-veto ang unprogrammed appropriations at iba pa. Yung sa drug addict naman, yung isiniwalat ni Senator Amy nung nagrally ang INC. Tsaka yung siyempre yung isa pa, yung sa PhilHealth, no, na 60 billion mga kababayan. So yun, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video at sa mga bagong pasok diyan. Pa-subscribe din po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.